Hello kapare ko, ay problema mo ba ngayon ang mababa or limited na lang yung storage ng device mo? Baka makatulong sa'yo yung method na ituturo ko sa video na to na super underrated at napakaganda mga kapare ko, dahil meron na tayong way to clean our device in one tap lang. Kaya kung gusto mong malaman kapare ko at need na need mo ng pre-storage, huwag ka na mag-i-skip dahil magsisimula na ang tutorial pagkatapos ng intro. Let's go! Hello mga pare ko, by the way, before we start, pasensya na, medyo natagalan ako mag-upload ulit kasi medyo na-busy ako, naghahanda ako sa alis namin. Nanggaling po rin ko kasi pupunta kami ng Palawan. Kaya siguro guys, medyo mawawala si pare Chris Steven Tips ng mga ilang araw ulit kasi medyo magbabakasyon muna tayo at syempre rest muna ng kaunti. Pero syempre guys, siguro tatry ko mag-upload ng vlog about doon sa Palawan para makita din ninyo kung anong merong ganap doon, okay? Pero anyway, para kayo balik tayo sa main purpose ng video. So yun na nga mga pare ko, yung kagaya ng tinanong ko kanina, isa ka ba doon sa tao na merong limited storage na lang ngayon at bilang na lang like nasa 100 MB, 500 MB or kaya 1 GB na lang yung free up space. So for those kapare ko, explain ko muna yung mangyayari kapag yung storage nyo is super baba na lang. Para sa mga hindi nakakaalam, need ng phone natin ng at least 5 GB free up storage para doon sa ating mga application like games, para doon sa mga upcoming updates nila or kaya downloading resources, and also for the cache file restoration. So para sa mga hindi nakakaalam mga pare ko, ang gagawin nating method ngayon is just common cleaning cache file. Pero dito mga pare ko with a twist. Bakit? Kasi meron tayong isang application na super underrated na pwede na natin ihanay sa lahat ng application na ginawa natin or na topic natin mismo sa ating channel. Ang tawag lang naman doon mga kapare ko sa ating application na yun is One Tap Cleaner. Para sa mga hindi nakakalam, ano nga ba itong One Tap Cleaner? So One Tap Cleaner mga pare ko ay merong features to clean all the cache files na meron sa device mo. Yes mga kapare ko, kasi para sa mga hindi nakakalam, ang pinaka dating method or pinaka generic way to clean your cache file is just go to the application na alam mong maraming cache file, kagaya nito kung wari Shopback, App Info, sasanapin mo yung clear data, hanapin ang cache file, and then dito mo lang makiklear yung cache file niya in just that basic and manual method. Pero kung gusto mo nga mapadali yung buhay mo at hindi mo na isa-isa yung mga application at one tap na lang yung cleaning, kailangan mo lang gamitin si One Tap Cleaner. Pero bago yan, bago tayo mag-start, wait lang kapare ko, wait a minute. Ano nga ba muna yung cache file at safe ba yung i-delete or i-remove sa aming mga devices? Pwede bang pa-explain? Yes kapare ko, I got you. Ang unang sagot dyan mga pare ko, ang cache file ay isang small encrypted data which is ito yung ini-stored ng mismong mga application natin like yung thumbnail, video snippets, and also yung scripts mismo ng mga application na yun para magamit nila once i-reopen natin yung application na nag-stored ng ganong cache file or ng cache file mismo is mag-reload siya ng mas mabilis or gumaning application natin ng mas mabilis. So yun yung pinaka main purpose ng cache file. Pero ang pinaka masamang epekto lang ng cache file kapag hindi nalilinis is nakaka-pull ito ng storage na hindi na natin alam na yung cache file pala natin is mas malaki na doon sa ating main storage or nagagamit ng application natin. So ipapakita ko sa inyo anong ibig kong sabihin. So di ba pumunta tayo kanina sa One Tap Cleaner. Ang maganda dito kay One Tap Cleaner mga pare ko, malalaman natin kung ilang porsyento yung kinakain ng cache file sa main storage natin. Kagaya nito, look at this. As you can see, yung cache file size ko dito is may 4% na 11.3 GB. Tandaan nyo guys, cache file pa lang yan. Ewan ko saan mga cache file yan. Super laki. Pero dito pala makikita natin yung app list kung ano yung mayroong pinakamalaking cache file na kinain. So as you can see, yan sila lahat. So itong ShareMe, hindi ko naman to ginagamit pero ang laki ng cache file na nasa 3.18 GB. What the F? Hindi ko alam yan na ganyang kalaki na yan. Okay? So ito, so doon pala mga pare ko, nagkaroon na kayo ng idea na hindi nyo alam yung mga gantong application pala kagaya ng ng ShareMe na mayroon palang malaking cache file na kinakain. So ngayon balik muna tayo dito, ibahin natin yung team, gawin nating black. Okay, yan yung, kasi hindi ko masyado makita yung taas. So ngayon makikita natin dito mga pare ko yung ating main internal storage which is 256 GB ng variant ng Poco X3 Pro. By the way, yun yung gamit ko ngayon. And also as you can see, 11.3 GB or 4% ng storage ko is
cache file pa lang. What if ito yung mga kaparekoy natin na merong mabababang storage like 64 GB lang yung kanilang storage, i-check ninyo mga kaparekoy kung gaano kalaki yung na-stored na cache file dyan. So ngayon, ang pinaka last na tanong, paano naman to gamitin kaparekoy at paano mag-clean? Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, ang pinaka manual and best method to clean your cache file is yung pinakita ko sa inyo. Ngayon, ang gagawin natin para ma-clean natin yan ng super dali is kinakailangan natin i-click yung clear cache. Pero dito mga para ko meron ding optional, okay? Makikita natin dito yung mga application. Yan, kasi hindi natin siya mababa eh. Basta makikita natin lahat ng application dito. May group 1, group 2 pa yan eh. Pero in all, ito lahat yung mayroong pinakamaraming cache file. So ngayon, ang gagawin natin, just click, okay? Just click clear cache. So as you can see, 94 yan ha, 94 apps yan. Hindi ko lang siya mabrowse. I don't know why, kung bakit hindi siya mabrowse mababa. Pero as you can see, 94 apps yan. Ngayon, ang gagawin natin, click the clear cache and automatically mag-clean na lahat ng cache files. So ito mga parakoy, gusto ko lang sabihin sa inyo na medyo matagal ang proseso nito. Hindi siya basta-basta na mabilisan lang na gano'n, no? Isang pitikan. So ngayon, as you can see, yan, nakaselect na lahat. Make sure na nakaselect na lahat ng application. Ngayon, i-click ninyo itong clean icon na ito. Pagka-click ninyo yung mga pare ko, i-yes nyo lang yan. Tapos doon, i-add ninyo yung mga permissions na kinakailangan nating i-add. Okay? So mga pare ko, pagkatapos natin i-hello yung mga needed permission, all you need to do is back. Check nyo lang itong don't show this again and okay. So click nyo na ulit yung clean and as you can see, automatically na mag-clean cache file na lahat ng mga application na nakita natin. So dito mga para ko, yung bilis ng pag-clean ng cache file is based sa bilis din ng device niyo. So the more na mas mabagal yung devices natin mga para ko, the more din na medyo mabagal yung processing, pero don't worry guys, kasi automated na naman siya. Makikita ninyo dito kung paano siya gumagana. Show and see yan. Show and see naman, kitang-kita ninyo. Yan. So dito mga para ko, hindi na ako muna magsasalita. Ipapass forward ko sa part na to para makita rin ninyo yung pag-clean ng ating mga cache file in automated way. Tingnan na lang ninyo mga parakoy. Ngayon, balikan ko kayo. So mga para ko, ipinutol ko na muna yung pagpaprocess ng cache cleaning kasi pinakita ko lang sa inyo yan for the sake of tutorial. And also, ayoko na tumagal masyado yung video at hindi kayo maurat sa mismong video natin. Kaya pinutol ko na. Pero ipapakita ko sa inyo mga para ko na naging applicable and also nag-reflect agad yung ginawa nating mismong method. As you can see, nakikita nyo doon sa taas na meron 3.86 GB na na-clean. Pero yan guys is doon sa previous na application na kinilir niya na cache file. Ibig sabihin, hindi yan yung mismong na-clear niya overall. Ayan lang yung nagre-reflect doon sa isang application na yon. And also mga para may mga natitira pang application, so hindi ko na masyadong itutuloy muna kasi nga for the sake of tutorial. And as you can see, meron pang 74 applications na hindi pa na-clear. And as you can see mga kapara ay nasa 1.9 GB na lang yung natitirang cache file. And it almost 1% na lang mga kaparakoy ng aking storage. So as you can see kanina, 4% yan and ayan ay around 11.3 GB. And as you can see, gaano kalaki yung nawala na cache file sa device ko. And yeah, ito na rin tatapusin kasi yung video mga parakoy. Gusto ko lang ipakita sa inyo na super working and 100% guys na gumagana yung application na to. Kaya kung ako sa inyo mga parakoy, i-violate na ninyo kasi super okay at napakaganda talaga ng features nga. So naniniwala naman ako na napaliwanag ko na sa inyo lahat na kinakailangan nyo mapaliwanag or malaman sa mismong video. I hope guys kayo nang bahala mag-explore ng application and also comment down below your opinion. Yun lang guys, peace!